Local farmer ng Bagak, kahit umulan, nagtatanim. Ito yung isa sa pinakamakisig na variety ng kamote. Super bilis. Kulay dilaw yung bunga niya, tapos mataas yung market value niya. Inaabot doon ng 5,000 per sako hanggang 5,500. Tapos ang kagandahan na to, bagong variety, within a year pa lang dito sa Bagak ginagamit, pero maani talaga. Dilaw at saka mataas yung market value. Bloom na yung ibang sa bidugong natin. Malapit lang dito sa area ng taniman. Ito yung variety ng super bilis, parang ang super bureau. Within 3 months lang pwede rin siyang anihin. Mabunga, maganda. Ayan yung tamang pagtatanim. 20 inches ang haba niya, tapos arawin mo na bago ito itusok. Kailangan naka-layout talaga, saka kailangan synchronize yung pag-aararo saka yung pagtatanim ng tao para maganda yung tubo, saka maganda yung pagkakabunga, at lalo ito pag naararo ng maganda. At syempre sinasabay na rin nila ng pag-aabono, broadcast sila, apply ng fertilizer para magkaroon na ng nutrition lupa, sabay na. Quality si paring Batotoy, makasipag. Ay kumparing si paring Batotoy. Ayaw mo na yung pis nyo na yan. Yan ang isa pang nakakatuwa rito, within a week, dadawag na yan, tsaka magkukulay green na. Pagsabot tayo isang buwan, dawag na, mamumulaklak. Tapos ayan, ang nakakatuwa pa ron, syempre may talbusan tayo. What? Kahit bawal. Joke lang. Ayan nga pala, meron nakakatuwa yung batang malilit, lalo pag nag-aani. Yung aking dalawang anak na malilit, nalilibang sila sa pamumulot ng kamote na binibigay ni Lolo Gusi. Nakakarami nga naman. Tapos nakapag-enjoy pa. Yun. Parang bumalik yung dati na yung mga kabataan na naglalaro sa kabukiran. Let's go. Yes. Doon sa farm. Hindi na po. Isang nakakagandahan pa rin dito, yung traditional na paggamit ng kalabaw, pag-aararo sa Bagak. Unlike sa ibang probinsya, mas gusto ko pa rin yung traditional sa Bagak Bataan.